Mga katita, ganito po karami yung nakuha akong basura sa dalawang drawer ni Auntie Gigi. Hindi pa po ako tapos magligpit ng mga gamit niya. Halongkatin ko pa po yung ibang drawer. Wala po akong pasok ngayon kaya napagdiskitahan ko pong linisin yung niya. Yung kwarto niya. Bali, ito po yung damitan ni Auntie Gigi. Ayan po, tingnan niyo po kung gaano karami ang tambak niya. Bali, ito na po yung natanggalan ko ng mga damit niya at saka ng basura. Ayan, dalawang drawer na po ito. At may 3 drawer pa po. Hindi ko po mabuksan dahil sa dami ng nakalagay. Mahilig po kasing si Auntie Gigi. Tago ng mga kung ano-anong bagay. Kahit po yan ay basura pa. Yan na nga po dati yan na nga po ang problema sa kanya. May pagkaisip bata po kasi si Auntie Gigi. Kumbaga ay special child. Kaya ayan. Hindi po namin yan basta-basta mapakialaman. Gawa ng nangaaway po yan. Pero ngayon po, dahil po medyo maedad na talaga siya at medyo mahina na ang body, ay hindi na po siya nagre-reklamo kapag pinakikialaman ko yung mga gamit niya. Pero dati po talaga nananakit yan siya. Kaya hindi po namin mapakialaman. Ayan pa po ang mga kung ano-anong kalat niya. Bali, ito po yung kubo-kubuhan ni Auntie. Ayan. Ito po yung mga damit na pinagtatanggal ko po sa drawer niya. Gawa ng hindi na nga po mabuksan. Bali, ito po yung pesto niya. At doon naman po yung pesto namin sa may kabila doon. Dito po sa kabila na ito ay yung anak ko. Mas gusto po namin dito kasi malamig po dito kaysa po dun sa loob ng bahay. Nagdala na po ako ng sako dito para hindi ko na po inihahagis dun sa labas. Didiretso ko na po siya dito sa sako para wala na rin kalat sa labas. Hirap pong buksan ng drawer ni Auntie. Gawa nga ng kung ano-ano nga na po ang nakalagay din eh. O, tingnan mo Auntie oh. Yung damit kasama ng mga basura. Ay naku po. Ayan, nakita nyo po ito. Mga pinagkainan po yan. Mga balat po ng candy, ng mga biskwit, kung ano-ano po. Ganyan po yan si Auntie. Masyado pong pasaway. Naku po. Buti nga lang po. At yan po si Auntie mabait na ngayon. Pero dati po, naku, hindi po natin magagalaw ang gamit niya ni Auntie. Gawa nga ng aaway po yan. Sakit ako. Sinasabunutan po ako niyan. Lakis ako. Totoo po, ano po yan. Nananakit po yan si Auntie. Kaya dati po, di ba Auntie? Nang aaway po talaga yan. Buti nga po ngayon. At lagi ko po yung pinagsasabihan na masama po yung aaway. Na wala pong mag-aalaga sa kanya. Tingnan niyo po. Ayan. Kung ano-ano pong tinatago niya sa drawer niya. Kaya po yung mga damit niya, hindi niya po mailagay ng tama. Nakita niyo po ito. Ayan, ganyan po yan si Auntie Gigi. Kaya, sabi ko nga po, para po akong may alaga pa nitong isang anak. Para po akong may isa pang anak na pasaway. Na talagang kailangan niya po siyang pagtuunan ng panahon, ng pansin. Kasi nga po, ganito po siya. Madalas naman po ay
Madalas po, ganyan po ang ginagawa ni Ante. Ante, huwag kang umiyak. Bakit ka umiyak? Ante, bata lang umiyak. Bakit ka umiyak? Huwag kang umiyak, Ante. Bakit ka ba umiiyak? Ang dami po niyang damit, pero hindi naman niya po nasusuot. Mamin bigay. Oh. Ay, Ante, ito suotin mo sa birthday mo kaya. Labahan ko mamaya. Tsaka yung puti. O, yan. Ang dumi na Maganda pa. naman po. Dumingi sa patay. Lalaban ko, Ante, mamaya. Iba-washing ko. Hindi na po, hindi niya na po mailagay ng tama yung mga damit niya. Gawa ng kung ano-ano nga kung tinatago niya. Ano pong tawag doon? Hoarder? Ayun, nag-hoard po si Ante ng mga kung ano-ano. Kaya tayo ng pera. Kay Lord, amen. Wala naman tong pera, Ante. Men, sobre yan, ate. Wala naman pera yan, Ante. Oh, wala naman pera. Dito. Oh, wag na, Ante. Basura na yan. Basura na. Kaya, sa totoo lang po, mahirap po talaga kasama si Auntie Gigi. Eh, ano po bang gagawin natin? Kawawa naman po. Hinahanapan ko po ng mag-aampon, pero Kaysa ikaw. wala na pong mag-aampon dyan. Tanda na yan eh. O, Ante, iyak na naman. Huwag na iyak, Ante. Hindi kita alagaan. Wala na naman to. Wala nga Ante, basura yan. Iyak ako. Oh, basura nga, Ante. Basura ang laman nito, oh. Oh, sira na pati ito. Bigyan neri yan. Kaya, sala. Oh, mga basura po yung laman niya. Tinatago niya pa po. Bigyan sala. Sira na, Ante, oh. Tapon na natin, Ante. Anong bigyan Magkakasakit ka, Ante. Pag kung ano-ano nga andito sa ano mo. Huwag tigas ulo, Ante, ha. Asan bra? Tingnan nyo naman po. May panty meron. Masyado rin po akong busy, kaya hindi ko rin po basta-basta mapakailaman itong mga gamit ni Ante. Dahil po yan si Ante nang aaway po yan kapag pinakikialaman yung mga gamit niya. Ngayon po pumayag naman po siya na linisin kasi po may darating po siyang bisita sa may bisita po kami sa birthday niya, kaya ayan po, pumayag po siya na magpalinis. Tingnan mo, maayos pa naman to, Ante, mga damit mo. At ichikat ko. Okay lang yan, Ante, kung kasya naman sa iyo. Palitan na natin yung kubrikama mo. Nakatago lang yung kubrikama mo din eh. Dan at ichiko. Ayoko to. Ayaw mo, hindi pamigay na natin. Ante, hindi ka hihilahin nun. Mura-mura, chik. Mura-mura. Hindi pa kasi chik. Pati po mga sirang lighter. Nakatago pa po. Sabihin pala. Tingnan mo, Ante. Halos basura ang nakalagay, hindi damit. Sabi ko sa iyo, Ante, huwag ka na magtago ng mga basura. Tingnan nyo naman po. Pag hindi nyo po talaga siya pagpapasensyahan, ako, lagi nyo po talagang lagi nyo po talaga yan mapapagsabihan si Ante. Dahil nga po, ganyan po siya. Lakas ako, nakakisa. Oo, malakas ka nga, Ante. Ang problema ay matigas ulo mo. May tumba ko dito. Hindi ka nakikinig. Tumba babayaan eh. Sabi tumba, ante. May tumba ko noon tumba. Bagsok ng tumba. Oo. Kaya Ante, pinagamitan mo tissue, tinago mo pa. Sus, ginoo. Linis yan, Lisa. Paano naging malinis yan, oh? Kung ano-anong pinaglalagay mo dito. Hindi, Hindi. tatanggalin ko, Ante, yung basura. Tapos labahan mo iring labahan mo na lang ang iring bag. Maayos pa naman yung bag eh. Kasi yung mga sandali. Dito hindi nang Yung mga pinagamitan mo, Ante, kasi. Ay, tayo, bigas at bilog. Walang bilog, Ante, din eh. Bigay sa bigay. Leso. Ano bang gagawin mo dyan, Ante? Hayaan mo na yan. Dumi na yan, magkakasakit ka, Ante. Ang dalas pitat. O, ayan, linisin mo na lang mamaya to.
Sabi ko sa iyo, ante, magkakasakit ka. Magkakasakit ka, ante, pag hindi ka nakikinig. Meron pa pong noodles. Expired na. Ay, naku po. Ah, shit. Pinatrato. Oh. Tingnan mo, kaya hindi mo na maitago ang mga damit mo. Baka puro basura ang laman ang lagayan mo ng damit. Oh, tingnan mo, basura yan, ante, oh. Takot na ka. Magkakasakit ka, ante, sa ginagawa mo. Bakit yun? Ayaw mo makinig sa akin. Ay, naku po. Ano ba? Maliwanag. Tingnan nyo naman po. Sobrang daming basura. Kaya po pala, lagi ako nagtataka na ang mga damit po niya nakatambak po sa kanyang higaan. Kaya po pala ay puro basura na naman ang nakalagay sa kanyang damitan. Yan po ang problema talaga dito kay Auntie Gigi. Mahilig po siyang magtago ng mga basura niya. Yan, tingnan mo, Auntie, wala na tayong lagayan ng wala tayong sako. May sako dito. Meron sako dyan? Oh, aso. Oh, sobrang dumi. Yun. Lilinisin ko muna to, Auntie, mamaya. Hindi ako kundila. Eh, hindi ka naman talaga, Auntie, kailangan umiyak. At baka kailangan mong umiyak. Biyag birthday binibigyan pa pero. Auntie, wag na yan, Auntie. Nadumi na yan. Hindi iyak ako kundila. Eh, hindi mo talaga kailangan umiyak, Auntie. At kailangan mong umiyak. Walang 100 birthday. May handang, Auntie. Bibili ng cake si Tito. Punta Punta dito na dito. punta. Sa birthday mo nga, hindi mo pa naman birthday. Managan ako na. Bakit ka ba ganyan, Ante? Naku po, Ginoo. Sabi ko sa iyo, Ante, kapag basura, tinatapon, hindi tinatabi. May wallet to wallet O, ko. kuhain mo yung wallet, pero yung basura itapon mo. Ante naman tigas ulo naman Hindi nakikinig. Oh, wallet. Tago mo yan, maayos pa yan. Ito, tapon na natin to. Basura ito. Matuto ka naman, Auntie, makinig, okay? Okay. May bulsa pera. Pag hindi ka mabait, Auntie, walang mag-alaga sa'yo, walang mag-asikaso sa'yo, tandaan mo yan. Dapat maging mabait ka. Ano yung suot Okay. ito? Suot ito. Ito. Suot. Teka muna, Auntie, ayusin natin yan. Suot. Kaya nga, upo ka lang dun, Auntie, basura yan. Tatago mo na naman. Ay, Ano ba to? Sabong pagligo. Oh, wala namang sabon din Sabon wala Ako lang. naman, Auntie. Tago ka ng tago ng basura. Diba sabi ko sa'yo magkakasakit ka? Dumi. Yan, dumi. Ayan, ito maganda. Birthday. Ito na lang suot mo sa birthday mo. Lalabhan ko mamaya. Okay? Di na, birthday di na. Ayan, ito pala partner oh. Mami bigay. Yung mga damit niya po, makalagay po sa labas. At ang mga nasa loob po ng drawer niya, basura. Nako, Ante! Magbihira ka talaga, Ante. Pati ito, Ante, sa pati po yung sa pizza, pinagkukuhaan niya. Turitas, meron turitas. Ante, ako na nga bahala. Upo ka lang dyan. Bumba ka? Tumba ka. Sige, hindi ka tayo. Ante, huwag na yan. Akin nga niso. Ano bang gagawin mo dyan? Sulat Ay, ako. teka muna, kukain ko lang yung basura. Ano ba susulatan mo? Wala namang maayos dito na pwedeng pagsulatan. May papel sa lapis. Puro may sulat naman to, Ante.
Oh, lahat ay may sulat na. Bibigyan na lang kita ante ng bagong ano. O, wala na, lahat may sulat. Dito, ito ng Dora. Dali, andali, andali. Dora. Mm. Putat bullshit eh, putat. O, sira na pala to ante, hindi pa tinatapon. Pulit bago. Lang ka ito ante, sa labas ko na lang linisan. Ante, excuse. Linis yan. Diba? Ay, birthday natin na. Birthday. Lapit na nga ante, tigas pa ulo. Huwag tigas ulo ante, pwede? Oo. Hindi ka nakikinig eh. Ako yun at ka ngayon. Magsi 70 ka na. Dam dito. 70 na yun. May bisita Sabado, meron? Meron nga ante. Siya yung bisita. Makita niyo po kung ayan, ganito po karami yung ano, bali 2 sako na po inakuha ko. Kung hindi pa po yan magbe-birthday si ante, hindi pa po yung papayag na magpalinis dito. Ganyan po yan kahirap kasama si Auntie Gigi. Mabuti nga ni po at pumayag siya na magpalinis dito sa kwarto niya. Ano po kasi yan, nakasanayan na po niya na ganyan siya. Simula po pagkabata niya, nakasanayan na po niya na ganyan. Eh, wala naman po akong magawa sa kanya, kundi pagsabihan ang pagsabihan. Kasi nga po, nasanay po siya dun sa mga magulang niya na-spoiled po siya. Kung anong gusto niya, yun ang nasusunod. Pati kapatid, pati ng lahat. Mali naman po. Dapat po itinuruan ng tamang si Auntie Gigi. Tamang pag-uugali, tamang paglilinis, ganyan. Kaya Naku. medyo nahirapan po talaga kami na makasama yan si Auntie Gigi. Minsan po may time pa po talaga na gusto na naming maghiwalay ng mister ko. Minsan po talaga kahit po ito ay mapanood pa ng ibang kamag-anak ng mister ko o ng biyanan ko, ay tunay naman po talaga na minsan po ay hindi ko na po mapagpasensyahan yan si Auntie Gigi. Kasi nga po, nung kabataan pa po niyan, nananakit po kasi talaga yan. Di ba, Auntie? Oo, hindi na. Nananakit po yan. Nakita niya po, hindi na daw. Mabait na daw po siya ngayon. Kasi lagi ko pong sinasabi sa kanya na wala pong mag-aalaga sa kanya, walang mag-aaruga sa kanya kung siya ay hindi magbabago. Kasi kahit papaano naman po, naiisip din naman po ni Auntie Gigi yung mga ano niya. Kailangan lang po talaga nating tiyagain. Pag wala po talaga tayong tiyaga sa kanya, ay wala po talaga. Kaya ayun po. Sawa naman ang Diyos po ay bumait-bait po yan si Auntie. Yun nga lang po, ang kanyang mga basura po ay yun po ang mahirap po talagang tanggalin sa kanya. Kaya ngayon po nagkaroon po ako ng pagkakataon. Nag-absent po ako. Gawa ng ako po ay may inasikaso. Ay di, ayan po, nalinisan ko po itong mga damitan po ni Auntie Gigi. Dati po inaandun po siya sa loob ng bahay namin.
nung nagkaroon po kami dito ng kubo-kubo, tag-isa po kami dito ng kwarto. Ito po yung kwarto ni Auntie. Dito po yung anak ko sa kabila at doon po sa likod yung kwarto namin. Madalas po dyan po kami natutulog sa likod. Gawa ng mainit po doon sa loob ng bahay. Eh, kahit na po nakabukas yung electric fan, lalo na po pag tag-araw, ay naku po, nainit po yung electric fan. Kaya mas gusto ko po na dito na lang kami sa labas matulog. Ay si Auntie Gigi po, ayaw na rin po pumasok dun sa bahay. Mas gusto niya na rin po dito. Kasi nga po malamig. Meron kang dalanda. Auntie, nagkukwento kang ingay. Mahigit na pong 2 dekada namin kasama yan ng mister ko. Pampanga. Pampanga. Kaya sabi ko po sa kanya, eh, maghihiwalay lang kami kapag sakali na siya ay nagpaalam na sa mundo. Kasi po, kahit na niluloko ko po siya na ipapaampon ko na lang siya doon sa isa niyang kapatid, ayaw niya po. Pag umuwi po ako sa Mindoro, sasama daw po siya sa akin. Pasahit pera. Sabi ko po, Auntie, hiwalay na kami ni Ramil. Kanino ka sasama? Ikaw. Sa akin? Oh, nililoko ko po siya. Sabi ko, maghihiwalay na po kami ng pamangkin niya. Kanino po siya sasama? Eh, sa akin daw po siya sasama. Kaya, ayan, sabi ko, makinig po siya sa akin. Kasi, parang, kumbaga po, parang nanay-nanayan ko na rin siya. Kaya, ang gusto ko po, pag ay maging maayos siya sa sarili niya, ang gusto ko po, laging malinis yung niya, eh, dahil paulit-ulit naman po na ganun ginagawa niya, minsan po inakayaan ko na lang po. Sa dami din naman po ng inaintindi ko, nagtatrabaho pa po ako. Kaya, ayan. Sabi itong aso.